ka na? Nagpupo ka na? Nagpupo ka, bunso? Ha? Pupo muna ikaw bago tayo sumakay sa car. Ha? Pupo ka na? Asan ka na? Nagpupo ka ba? So, pinapupo ko muna to kasi babiyahe kami papunta ng Suri. May nakita kasi akong electric acoustic guitar na nagustuhan ko. Kasi ang taas ng price doon sa sa Long & McQuaid. Sabi ko, okay na to. Tsaka maganda naman yung brand, Fender. Matagal na kasi ako nagtitingin, gawa ng gusto kong magpalit ng medyo malaki-laking gitara, and then yung travel guitar ko ibebenta ko na lang. And parehas naman silang electric acoustic guitar. Kaya lang mas gusto ko medyo bulky na, yung malaki-laki na. Kasi parang nahihinaan ako doon sa tunog ng maliit kong gitara. So magpapalit na lang ako. Sasama ko na lang siya sa biyahe papunta ng Suri, and then mag-grocery kami, then uwi na rin kagad. So gusto ko lang sanang i-share sa inyo yung mga kababayan natin na kapwa ko galing Taiwan na mga nagpuntahan dito, na ang plano sana nila ibabalik na lang uli ng Taiwan. So from Taiwan nakapag cross country sila papunta rito sa Canada, and then ngayon ang plano nila is babalik na lang uli ng Taiwan. Dahil yung plano nila na makuha yung permanent residency or makapag-renew ng kanilang working permit ay hindi po nangyari. Dahil nga sa taas ngayon ng unemployment rate dito sa mga lugar, especially dito sa BC, gaya nga ng madalas ko nababanggit sa inyo, napakatataas ng unemployment rate dito. So marami pong kapwa natin Pilipino, mga kababayan natin na from Taiwan na nakarating dito na temporary foreign workers ang hindi na marirenew, ang until now hindi pa nakaka-apply ng PR dahil wala nga silang pathway to PR, ang nagpaplano na bumalik na lang ng Taiwan. Well, hindi na naman po bago to, pero ngayon lang talaga napansin ko mas dumami. Even itong mga nagme-message sa akin, ito ilalagay ko na lang sa screen. Sabi nga nito ni Kabayan, "Sir, good evening, lagi akong nanonood ng mga video mo. Same tayong cross country, galing akong Taiwan ngayon, nasa Newfoundland, Canada ako. Pwede po ba akong tumawag pag hindi po kayo busy? Salamat." So nung inireply ko siya, sabi ko, "Yes sir, ayun, alam ko busy ka lagi sir. Ex-Taiwan ako, 6 months pa lang ako dito sa Canada. Seasonal ako. Nakita ko post mo at nanonood ako sa vlog mo. Nasabi mo din sa akin noon na mas mabuting tapusin ko yung kontra ko sa Taiwan. Kaso masyado akong excited. Sa ngayon, naasa na lang kami sa EI. 5 months, no work. Kung sakaling hindi ako pala rin dito sa Canada, makakabalik pa kaya ako? May 9 years pa ako doon, pero nag-cross country na po ako. Good morning idol, salamat sa pag-reply." So sabi ko sa kanya naman, marami akong kasama, kakilala na dito na sa Canada ang walang ibang bukang bibig kundi ang magandang buhay sa Taiwan. Lagi ko po yung nababanggit sa inyo, kalimitan yung mga kasama natin na galing Taiwan na pumunta dito sa Canada, laging bukang bibig nila. Ibang iba pa rin sa Taiwan, mas okay pa yung buhay nila sa Taiwan, mas nakakaipon pa sila sa Taiwan. Dito lahat bills, hindi daw sila makatigil. So iba-iba naman po, may iba-iba tayong mga kwento. So sabi pa nga niya, "Tunay boss, sinabihan naman ako ng tito ko sa Ontario na maganda na ang buhay ko sa Taiwan, hayahay ang buhay. Pero dahil sa pag-ibig idol, ayaw kong magkalayo kaya itinuloy ko pa din ang Canada idol." Sabi ko, hindi kita masisisi kung bakit ka nagmamadali. Sagot naman niya sa akin ito, "Kaya nga idol, nagalit din ng tito ko at sinabihan pa nga niya ako noon pa. Pero nakakaipon naman dito idol, gawa ng EI, tax refund, carbon tax, nagsabay-sabay. Idol, salamat sa pagbibigay ng time sa pag-reply. Alam kong busy ka din. Salamat idol, talagang maganda sa Taiwan, mababa ang cost of living." Bago kami nagtapos mag-usap, "Kaya nga boss, salamat sa time idol. After nito, babalik ako ng Taiwan para din sa anak ko." And then isinend ko sa kanya itong isang link dito sa Taiwan Canada New Pathway, kung saan maraming mga nasa Taiwan na kababayan natin ang gustong makarating dito. Doon sila nagtatanungan ng mga requirements, kung ano yung mga dapat gawin. So may nagtatanong, sabi ni Kabayan, "Hello po, tanong lang po, sino po dito yung naka-experience na nanggaling ka ng Taiwan tas nag-Canada ka tas bumalik ka uli ng Taiwan? Salamat po sa sasagot." So nung binasa ko yung mga comment dito, sabi, "Ako sender, nag-Taiwan ako tas nag-Canada tas nag-Taiwan ulit." So binasa ko pa yung ibang mga comment dito. Marami yung mga nasa Canada na bumalik pa po ng Taiwan. At even itong mga kakilala ko, personal ko pong kakilala, kaibigan natin, na way back 2023, 2024, nakarating po sila dito from Taiwan to Canada. So iba-iba naman po ang kapalaran ng bawat tao. Yung mga una kong kakilala na from Taiwan to Canada, maayos naman. Yung iba mga na PR, maayos na yung buhay dito, may bahay na, nadala na yung mga family. So sa ngayon po kasing mga nangyayari, gaya nga po nung madalas ko nababanggit sa inyo nitong mga previous vlogs natin, na marami sa mga kababayan natin
ang hindi na nare-renew. So the reason why marami po ang hindi nare-renew ngayon, it's because in-implement nga nila yung unemployment rate sa bawat lugar dito nga sa census metropolitan areas na 6% pataas, hindi na po ipaprocess ang LMIA. So ang mangyayari kung kayo po ay nakarating dito, let's say for example 2 years working permit, so yung 2 years working permit ninyo malapit na, let's say 6 months na lang, 4 months, 5 months, 3 months na lang kayo, nagsabi kayo sa employer ninyo, yung pong lugar na 6% pataas, hindi na ipaprocess yung LMIA ninyo. So yung tsansa na ma-renew po kayo ay wala na. And then yung working permit is 233 days po ang processing. So napakarami ko na po diyang nakausap. Yung mga LMIA nila 8 months, 10 months pa lang iprenases na, ang ending ay refuse pa po. So ganun po yung mga nangyayari ngayon. And then kalimitan do sa mga occupation na nakuha nila is walang pathway to PR. So ang option na lang po nila is makahanap sila ng employer na mag-i-sponsor sa kanila ng LMIA, which is kailangan yun ay na doon sa lugar na mababa ang unemployment rate, or lumipat sila ng ibang province na mababa yung unemployment rate. So maraming iba na nadidismaya kasi akala nila pagdating nila dito tuloy-tuloy na, road to PR na, or may chance pang ma-renew sila. Kasi dati, kung natatandaan nyo, kung matagal na kayo dito sa channel ko, malimit kong ina-advise 6 months before matapos yung working permit ninyo, tanungin nyo na yung employer ninyo kung kayo ba ay i-renew para may process na yung LMIA. Kasi may mga employer na nalilimutan. Basta ikaw tuloy-tuloy ka lang nagtatrabaho, akala mo i-renew ka, yung employer mo walang inaasikaso. So before, sabi ko nga 6 months before, tanungin nyo na yung employer ninyo kung kayo ay i-renew. Pero that was before. Ngayon po hindi na. Sa dami nga ng LMIA na 10 months, 12 months in counting, until na wala pa ring resulta. Ang ending do sa mga nakausap ko, nagantay ng 10 months, nagantay ng 12 months, ang ending nung lumabas yung result, refuse pa. So parang naubos yung panahon niya, kakaantay, umaasa siya. So hindi siya naghahanap ng ibang employer na lilipatan. So ganun po yung mga nangyayari ngayon. At ang masakla pa nga, yung updated nga nung May 6, 2025, na yung working permit inside Canada ay 233 days. So gaya nga na sinasabi ko sa inyo kapag napag-uusapan namin ng mga kasama ko, sabi nga namin, parang gusto talaga nilang magbawas ng tao. Hindi pa nila sinabing umuwi na kayong mga temporary workers. Parang gano'n na po yung nangyayari ngayon. Parang ginigipit nila sa panahon. Can you imagine yung ibang ginagawa dito? Inabot ng expired ng working permit, nag-restoration 90 days, so 3 months. And then wala pa ring resulta. Ang nangyari, nagtourist sila dito habang nag-aantay ng kanilang resulta ng application nila. So magastos po, kasi alam nyo naman, kung kayo ay nakapunta na dito, kung kayo ay nagtrabaho na dito, na bawat galaw mo dito, pera. Yung pag-stay mo dito sa apartment mong tinutuluyan, magbabayad ka dyan ng monthly rental, yung pangkain mo, yung iba pang gastusin mo, internet mo. So can you imagine kung kayo cash job dito, talaga pong mahirap. Itong mga kakilala natin, itong mga kaibigan natin dito sa parting Vancouver, dumating dito way back 2023-2024. So ina-expect nila kahit papano lalabas uli yung TR to PR, kahit papano magkakaroon sila ng pathway to PR. Yung iba mga nag-asikaso na ng mga requirements nila. Yung iba naman ay mga talagang kampante sila na i-renew. Kaya lang nung naglabas nga po ng bagong policy na yung mga nasa lugar na matataas yung unemployment rate ay hindi na marirenew, ayun, nadamay sila. So damay-damay po talaga. Ang dami kong kakilala na mga temporary foreign workers na hindi na marirenew. At until now ay walang pathway to PR. So kinakailangan nilang ikangay gumawa ng ibang way para tuloy-tuloy yung kanilang hanap buhay. So yung mga nakausap ko po is ang mga plano, ibabalik na lang po uli ng Taiwan. Kaya doon sa mga nasa Taiwan na nagme-message sa akin, kasi alam naman po ng lahat na ako'y galing din Taiwan. At nung time na ako'y nag-a-apply papunta po rito, ika nga ay ayokong pilitin. Kumbaga ayokong ipilit ng parang nagmamadali. Sabi ko kung ipagkakaloob to, talagang para sa akin. Kasi kalimitan po doon sa mga nakakausap ko na mahaba pa yung kontrata nila sa Taiwan eh. Merong 2 years pa lang sa Taiwan. Kasi alam po natin na sa Taiwan ay 12 years yung kontrata, and then after that uuwi ka na ng Pilipinas hanggang 12 years lang. Actually may nabasa din ako kasi until now nakapalo ako sa mga group sa Taiwan na parang inilalaban nila natanggalin na
yung limit na 12 years. Dati 9 years, naging 10 years, 11 years, naging 12 years. So hanggang 12 years ka pwede magtrabaho sa Taiwan, and then after that uuwi ka na ng Pilipinas. Pero may mga kasama ko na extend pa, lumagpas pa sa 12 years. May ginagawang paraan yung employer. May mga nagme-message po kasi sa akin na 2 years pa lang, 3 years pa lang, gustong gusto na nila makapag-Canada. Well, hindi ko sila masisisi. Kaya lang lagi kong ina-advise sa kanila, enjoyin nyo lang muna ang Taiwan. Kasi kalimitan ng mga nakasama ko dito na from Taiwan, iisa yung bukang bibig. Out of 100, 80% ng mga nakausap ko, lagi sinasabi nila ibang-ibang buhay sa Taiwan. Doon talagang hindi mo na kailangan magluto, nagkalat ang kainan, pentang, kahit na magdamag ka naka-duty, kinabukasan, makakagala ka, makakalabas ka, makakapasyal ka, napakaraming happening. Pero doon naman sa mga naging maayos na yung buhay dito, naging PR na, nadala na yung family nila, may maayos na hanap buhay, laging isa sinasagot nila sa akin. Ang problema nga lang, Perd, sa Taiwan is yung hindi mo pwedeng madala ang family. Pero ngayon may nakikita ako mga nakalagay gray collar. Hindi pa ako masyado updated doon sa mga nababasa ko na sinasabi nilang permanent residency doon sa Taiwan. Kasi yung mga kaibigan ko na doon na tinatanong ko, parang ayaw din nila. Parang hindi pa rin daw maganda yung permanent residence sa Taiwan. Sila yung nagsabi no, kasi tinatanong ko sila, oh may PR na pala dyan sa Taiwan, bakit tayo nyo mag-apply? Hindi pa rin, sabi nila, hindi pa rin maganda if ever ma-PR ka dito. Hindi na ako nagtanong masyado. So aalamin ko pa po yan doon sa iba kong mga kakilala na nasa Taiwan. Well anyway, yun nga, sabi ko nga sa kanila, huwag kayong masyadong magmadali pagpunta dito sa Canada. Enjoy nyo ang Taiwan. Dahil nga sa Taiwan, papasok ka, uuwi ka, hindi mo na kailangan magluto, nagkalat ang tindahan ng pentang, na dyan yung may enjoy mo talaga, napakaraming pasyalan, hindi mo kailangan ng sasakyan. Pag hindi ka papasok, bayad. Pag ikay halimbawa tinatamad, may papalit sa'yo dahil kalimitan naman dyan ang trabaho is factory. Dito po talaga isang araw ka lang tumigil magtrabaho, kukulangin na yung pambayad mo ng mga bills mo, internet, cellphone mo, bahay mo, kasi lahat po dito binabayaran. Talagang ika nga 1-2 araw ka lang tumigil ay malaki na yung mawawala sa'yo. Kaya nga marami nagtatanong, di po ba, bakit yung mga nasa Canada ayaw magbakasyon, hirap magbakasyon? Kasi nga po iniisip nila, karamihan po sa kanila, nasa Pilipinas ka, tuloy-tuloy yung bayarin mo dito. Gumagastos ka sa Pilipinas, dito tuloy-tuloy pa rin yung bayarin mo. Dito wala, hanap ako ng hanap. Dito pala. No. May mga aso din pala dito. So pinapasok niya pa ako. Yung babae ang seller. Pinat, no. Pinat, no. Dito siya nakatira. You can leave your shoes on, that's fine. I kept it in really good condition. I have a few, but Can I try it? Is it okay? of course. I need to choose the case. Like, new. Can I plug in? Is it okay? You don't? It's okay, no problem. It does work though. Like I have used it with the. I know, I trust you. No, it's okay, I trust you. I'm not in a rush like. You're not in a rush. It's okay. Yeah, because I don't want you to regret anything, right? It's a beautiful guitar. This one's limited edition. I have a Gibson one as well. That one I'm keeping. So this one, the reason why I'm selling again, like I don't play it much. It's been so here's some picks and like. Oh, the key thank for- you. There's this key for this one Oh. to lock it, and then there's extra. I also have a key. Yeah, Okay. there's extra things. This is Strings. like, these are the original ones that are already on there, but then I just had extra ones, so Okay. I'm like, throw it in. So, Pinat. Grabe guys, napakaganda ng gitara. Sabi ko na lang nung hinahawakan ko kanina, sabi ko wow, jackpot. Actually yung price niya mas mataas ng around 250 nung chinek ko. So malaki yung nasave ko. Para sa akin na okay talaga, wala akong masabi.
As in kanina, parang pinipigilan ko lang, kinikilig ako kanina habang tinetesting ko yung gitara. Eh nakakatuwa naman, Indiana pala yung may-ari. Sabi niya sa akin na stroke daw yung father niya. So kaya niya binebenta yung guitar. So may isa pa siyang gitara, yun lang yung preferred niyang itabi. So nung na-check ko talaga, wala akong masabi. 101% perfect yung gitara. Kaya kanina pinipigilan ko lang kiligin. Habang tinitipa ko yung gitara, sabi ko, wow, panalo to. Hindi ko na pinakawalan, buti na lang sa akin binigay. And then habang nagkukwentuhan kami kanina, sabi niya sa akin, are you a YouTuber? Kasi may workmate ako na Pilipina, sabi niya, ay YouTuber yan, sabi niya ganun. So sabi niya sa akin, don't worry, I trust you. Kasi kalimitan po dito, pag nag-i-transfer ka nung pera ay pinapaantay pa nila. So kanina pagka-transfer ko, sabi niya, it's okay, I trust you. Nakakatuwa naman, kahit pa paano, sabi niya sinilip ko yung YouTube mo bago ka pumunta rito. Kaya sabi niya, I know na sa'yo ko na lang ibigay kasi nakikita ko nagpi-play ka din ng guitar. So nakakatuwa lang talaga kasi nasilipan niya yung YouTube channel natin. Doon sa mga kababayan natin na nasa Taiwan ngayon, kasalukuyang nasa Taiwan, na may planong pumunta dito sa Canada, hindi ko po kayo pinipigilan or dinidiscourage. Ang sa akin lang, alamin nyo, pag-aralan nyo munang mabuti. Kasi ngayon po talaga mahirap. Dahil marami tayong kababayan nang na dito ang hindi na marirenew. So kapag hindi ka na marirenew, dalawa lang yung option mo. It's either maghanap ka ng ibang employer na mag-sponsor sa'yo ng LMIA, lumipat ka ng ibang province. So kasi ang kalimitan po doon sa mga kakilala ko na pumupunta dito, walang ka-idea. Basta ang iniisip lang nila, pagdating ko ng Canada, mag-apply ako ng PR, or kung hindi maka-apply ng PR, magre-renew. Kasi ngayon nga po mahigpit dahil kalimitan doon sa mga lugar na ang unemployment rate ay 6% pataas, hindi na marirenew. So what if yung lugar na mapuntahan ninyo ay hindi na kayo marirenew? So paano po kayo? Ang mangyayari maghahanap kayo. Hindi naman po biro makahanap ng employer na mag-sponsor ng LMIA. Or matulad kayo doon sa ibang kababayan na natin na dito na babalik na naman kayo ng Taiwan. Or marami pa po namang ibang paraan para makapag-stay dito. Kaya nga sabi ko, aralin po ninyo. Huwag po kayo magpapadala doon sa iba kasi may mga agency na sinasabi, pag nakarating ka ng Canada, road to PR na yan, sureball PR na yan. Hindi naman po nila hawak ang desisyon ng immigration. Magugulat ka na lang. Halimbawa, yung pinunta mo dito, yung occupation is may pathway to PR. And then pagdating mo dito, biglang binago ng immigration. Kalimitan po dito ng mga dumarating, especially yung mga nasa healthcare, agricultural, yan, may mga pathway to PR yan. Or kaya yung mga skills. Yan, tsaka depende din po yan kung anong tinapos mo. Baka mababa yung score mo. So hindi pasok doon sa CRS score. So marami po dapat yung kinukonsider. Hindi yung banat kayo ng banat. Baka mamaya ang haba pa nung term ninyo dyan sa Taiwan and then ura-urada, nagmamadali kayo makarating dito sa Canada. And then ang ending matulad kayo doon sa mga kababayan natin na nagmadali, ayun ang nangyari, nagkamali. Kaya nga po sabi ko sa inyo, aralin nyo po munang mabuti. Kung mahaba pa yung kontrata nyo diyan sa Taiwan, as much as possible, mag-stay po muna kayo habang inaaral niyo. Pagdating nyo dito sa Canada, kahit pa paano, may idea kayo kung ano yung kalalabasan ng buhay ninyo pagdating nyo dito sa Canada. So don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit pa paano may idea yung mga kababayan natin na naghahangad makarating dito sa Canada. See you guys sa next vlog. I love you all. God bless. Bye-bye.